Janine Arbo. Jerain Ira Sabado. Kayla K. Garcia. Mekos Insan. Pangalan ng karakter. Mekos. Ibig sabihin ng mekos, mix na, emosyon. Kung minsan sa harap ng kamera. Pagpapakita ng Legosol ng importansya ng pagiging mapagbantay sa ugali ng isa. Kapag nasa harap o likod ng kamera. Mekos mo na insan ang mga nasa pagkainan. Ano nga ba ito at kasabihan? Ngayon lahat ng pagkumpukan. Maririnig mo ito kahit sa lansangan. Imekos mo na insan. Idagdag, ihalo at sabayan. Noong una talaga, ako'y naguluhan kung bakit at ano ba tong pinag-uusapan. Nasilip ko at napagtanto. Isa ba tong proseso? Saan ba ito? Ano ba ito? Hinahalo-halo? Bakit nagkakagulo? Minsan may isang video ng isang lalaking nakatayo. Yung mga pagkain, hinahalo-halo. Hanggang sa may nagkomento na umay at mula sa mga ito. Nagalit. Ang iba naman kasi medyo di kagandahan. Yung mga ginagawa at gawaan. Para bang kasalanan. Ngayon na magkamali, sa dulo ikaw ay pagtatawanan. Bakit ganito ang mga tao? Madalas tayo ay binibigo sa mga ugaling pinaghahalo-halo. Di mo na tuloy matanto. Tama pa ba o mali ito? Ano ba ang tama? Ang matuwa o matawa? Ano ba ang pagkakaiba? Pag natawa, mali ba? Pag natawa, tama mo naman ba? Imekos mo na insan. Akin na namang nauliligan. Ang alin ba ang hahaluin? Ang mga pinapanood natin? Saan ba tayo naantig? Sa paghahalo o sa komentong naririnig? Minsan nakakasakit na kapag tinignan natin ang eksena kasi halos iba-iba ang mga ginagawa at kultura sa iba-ibang lugar at bansa, kaya kapag ating ikinumpara, yung iba mukhang nakakatawa. Yung ibang gawain nakakalikhan ng mga nakakatuwang eksena. Sa pagkokomento, hindi masamang magpatuto, lalo rin hindi masamang matawa rito. Pero ang hindi nagiging maganda kapag tayo minsan nagiging mapanghusga sa mga gawain ng taong may iba, ang paniniwala at kultura. Imekos mo na insan. Ito ay naging sikat na talakayan. Ano ang ibig sabihin? Naging trending, pero inyong pansinin. Ano ang mismong tumuhin? Magpapansin o ating taimtim? Nahangaan isang taong nagpapapansin. Okay lang na maging tapat, sa kwento maging sapat. Pero kapag namadali ang hangad, sa dulo madalas lalagpak. Bukol Queen, pangalan ng karakter. Bukelya. Ibig sabihin ng bukol, batang, ubod, kulit, kaya ospital lalapit. Pag-eengganyo nila Negosol upang maging mahinhin at responsableng bata si Bukol Queen. Naglalaro lang siya pero super saya niya. Ayun, pati yung kasama, maya-maya nakita nakahiga na sa lupa. Natamaan pala sa ulo, bakit nagkaganito? Di kasi naging maingat sa paglalaro, ang saya di naging sapat. Hinaluan pa ng harutan, ayun, di namamalayan, nagkakasakitan. Bakit madalas kapag tayo ay nasa labas, natutuwa tayo kasi nakakapaglaro, pero bandang huli nagiging delikado. Para bang yung kasabihan na nakakalabas ng moral, o kasabihang parang hindi nag-aral. Nang ano ba? Anong dapat matutunan? Palagay ko ay yung kahinhinan na wala na halos sa mga kabataan. Ayos lang maging malaya ang kaisipan, basta walang nasasaktan. Pero kapag sobra ang iyong saya,
Bandang huli makikita mo ang star na umiikot sa paligid ng iyong mata. Kasi nasapok ka, nagkabukol pa. Kapag nagkakasiyahan tayo, maganda kung nagiging mahinhin pa rin tayo. Responsableng bata. Yun bang di sobrang kung matuwa? Kasi madalas ganyan. Sa bandang huli, makikita mo sarili mo sa ospital. Burden na. Sige ako na lang, te. 1, 2, 3, go. Burden pabigat. Pangalan ng karakter. Burden. Ibig sabihin ng pangalan, bigat na, umaapaw at rumaragasa dahil sa sobrang emosyon at negatibong kaisipan. Pagbibigay ng empatiya nila Negosol kay Burden. Upang sumaya at maging tunay na maligaya, naku naman, ang dami ko pang gagawin. Ang daming burden na nasa akin. Nag-aaral ako, nagtatrabaho pa man din. Sa bahay pag-uwi, may mga iiwiin. Sa eskwela, pagpunta madaming gawain. Kahirap pawiin ng ganitong damdamin. Lagi akong malungkot. Lagi akong nakasimangot. Kasi ang burden ko, patong-patong, wala pwedeng mag-ahon. Bakit? Kasi ako ang breadwinner ng pamilya. Sa akin lahat sila nakaasa. Yung ate ko, kasi may asawa na. Ako na lang daw natitirang pag-asa. Ang kapatid ko kasi 5. Pero ang dalawa, bata pa. Ang mga magulang ko, matatanda na. Nagsimula sila ng pamilya, may edad na. Pero ang tanong madalas, bakit ako ang kailangan mawalan ng lakas? Bakit si ate nagawang tumakas? Ako di makakalalas. Sa hirap ng buhay, kailangan matatag. Sabi ni nanay, nalulungkot siya. Pero sabi ni tatay, wala kaming magagawa. Pag mahirap ka, dapat mapagpasensya. Pero naku naman, bakit kabigat? Kadami kong kailangan iangkat. Nakaatas lahat, sa aking balikat. Minsan nakakita ako ng isang babae nasa munisipyo. Maganda ang damit at mukhang mabango. Pero ako, nung naglakad, napatid pa tsinelas ko. Habang naglalakad ng patid ang tsinelas, tiniis ko ang mainit na daan sa labas. Naiisip ko na malapit lang palengke, kailangang maglakad. Habang ang paa kinakaladkad, sayang ang pamasahe, pwede ng panggatas. Hindi ako nanay, pero diaper at gatas. Ang lagi kong inuunang bilin para di manyak. Ang bunso naming kapatid na ngayon medyo payat. Di ko alam kung dahil sa init o dahil sa kanin na maalat. Yung pangalawang bunso naman namin sa elementarya ang galing-galing. Lagi siyang kasama sa mahuhusay, mabait din siya at mapagbigay. Sa eskwela, mahuhusay siyang tunay. Pero pag uwi sa aming bahay, siya talagang nalulumbay. Kasi sobrang mainit sa bahay. Ang uniforme niya ay yung alampay na tinahilang ni nanay. Ngayon, iyon ay gutay-gutay. Yung pangatlo namin, may asawa na rin. Silang mag-aasawa na sa amin din. Magtatatlo na ang kanilang supling. Medyo mapayat din ang mga bata. Kaya sabi namin, maghinay-hinay sa paggawa ng mga chikiting. Mahirap magpalaki at magpakain ng mga inakay na nasa akin din. Parang pasanin. Si ate naman, ayun, kasama niya ang kanyang asawa. Hindi nakapagtapos at naghinawa. Sa aming buhay kaya nagtanan pa nga. Pagbalik buntis na at may kasama. Pero ngayon yung panganay niya malaki na. Nakakapagbigay-bigay naman siya. Pero gusto niya. Pero syempre hindi ito sapat para sa aming lahat. Habang naglalakad ako, gusto ko na lang magtago. O dili naman mapabangga. Kasi parang ang bigat-bigat na. Wala akong nakikitang pag-asa. Kabigat! Grabe na! Asan ba ang hustisya? Bakit ganito dito sa lupa? Sa aking pag-iyak, habang naglalakad, meron akong nakitang matanda. Madalas ko siyang nakikita sa may munisipyo pagala-gala. Lumapit siya sa akin pero di nagtanong.
humingi lang ng kahit ilang piso. Pwedeng pangkain o pang-alis ng gutom. Inabutan ko siya ng 5 piso at saka siya umalis na masaya ang puso. Sabi ko sa sarili ko, never akong naging ganito. Masaya sa 5 piso, yung mamalimos sa daan at pakalat-kalat sa lansangan. Nainis ba ako dahil di maalwan? O naiinggit lang ako sa babaeng dumaan na may bagong relot, sapatos na may kamahalan? Naiisipan ko bang burden ang pamilya ko? O ako lang ang may topak sa ulo? Di naman siguro masamang mahirapan, di rin naman siguro masamang maging tapat. Sa nararamdaman kong alat, sa buhay at sa lahat. Kasi kahit itong tsinelas na suot ko ay may topak. Kung kailan nasa daan, doon naman mapipigtal. Pero palagay ko, ang mali ay ang maawa sa sarili. Kasi talagang may iba namang sa akin ay mas maalwan. Pero may iba din naman sa buhay lumalaban, tulad ko. Kahit anong hirap at pagod, patuloy na kumakayod. Okay lang minsan mahirapan, okay lang minsan umatungal. Pero ay huwag iwawala ay ang pag-asa na meron pa. Lagi dapat positibo at gawin ang tama. Huwag iisipin para makawala. Magpabangga na lang o tumaga. Mas mahirap din kinilin ang buhay. Nasa Diyos galing at ibinigay. Ito ay di tamang bagay at hahantong sa kawalang saysay. Kaya kahit ang dami ng burden ko, lalaban ako. Magiging matalino sa hamon ng buhay, di ako papatalo. Dahil sa dulo, alam ko, ang makakapagtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya patuloy na maging mapagpasalamat, maging matalino at gawin lahat. Pero ang tamang gawin ang dapat. hindi yung kapit sa patalim kasi salat. Salat sa dunong at kaalaman. Salat sa pagmamahal at kaunawaan. Maging gabay ang karanasang ito sa mga susunod na yapakong ito. Nasa bandang huli, lagi namang marami ang nagtatagumpay sa hamon ng buhay. Atin na naikwento ang kumpanya ng anino. Sila Bugnoters, Papicom, Mine, Bayad Chrome, XYZ, Mekos Insan, Bukol Queen, Burdens, pero meron pang mga susunod. Ito ay ang mga gumagayod. Sobrang kakaibang nilalang na ating aabangan. Ito sila, Bestie, Research, Position, Kabugera. Omsim, Sanla, Parcel, Gadget, Jamobi. At meron pang bonus, si Bonus na kumakalaban, Liwanag Institution na pinangungulahan nila Negosol. Magbabalik ang Aninag sa Ilawang Adventure.